Mga kabida, sa magandang oras po sa lahat. Welcome po sa aking channel. Eto, tila hindi ata nag-uusap po, ano? Ito hong si Pangulong Marcos po, mga kabida, at saka ito hong si Undersecretary Claire Castro po, ano? Matapos pong magkasalungat po yung kanila hong pananaw patungkol ho sa issue po ng produktong petrolyo po, ano, mga kabida. Kamakailan lang po, iginiit po ni Castro, ano, mga kabida, na wala hong krisis sa langis, ano, dito sa bansa. Pero doon po sa vlog po, mga kabida, ng Pangulo, ano, malinaw po doon na meron pong krisis po sa produktong petrolyo, ano. Mismo yung titulo mismo ng kanyang vlog, mga kabida, ang sabi po doon, ano, krisis sa langis, ano. Eto, babasahin ko lang po ito pong article po ng Ang Balita ngayon, ano, mga kabida. Lumitaw ang tila magkakaibang tono sa loob ng administrasyon matapos igiit ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro na wala pa umanong oil crisis sa bansa kahit na nauna nang nagbabala si Pangulong Marcos Jr. tungkol sa seryosong epekto ng krisis sa langis dulot ng tensyon sa gitnang silangan na kanyang inilarawan po, ano, sa kanyang latest vlog na literal na may titulo o may title na Krisis sa Langis. Ayon. Sa ulat, binigyan diin ni Castro na batay sa payo ng Department of Energy, nananatiling sapat ang supply ng langis sa bansa. Ano? Ito kasi yung pinagbabatayan po niya, ano? Yung supply po ng langis. Alright? Supply po ng mga produktong petrolyo po, ano? Mga kabida. Ang pinag-uusapan po natin dito, ang presyo po ng mga produktong petrolyo po na halos tagaliig na po, ano, mga kabida. Okay? Yun yung tinatawag po nilang krisis kasi hindi ho makukontrol po, mga kabida, ng gobyerno ang halos kada linggo na po, ano, na presyo po ng langis, ano po, mga kabida, dahil sa oil deregulation law. Alright? Now, hindi ba nag-uusap po itong si Pangulong Marcos at yung kanyang mga lieutenants po, ano, mga kabida, kagaya na lang po ni Yusek Claire? Bakit magkaiba yung kanila hong tono po, ano? Hindi ba kinonsulta po ng Department of Energy si Pangulong Marcos na ito po yung sitwasyon po sa ating bansa, ano? Bakit po sa mismong vlog po ng Pangulong, mga kabida, ginamit po niya yung term na krisis sa langis? Alright? Tapos iba yung sinabi po ng kanyang press officer, ano, yung tagapagsalita po ng Malacanang, ano po, at the same time maituturing na po ito, ano, na tagapagsalita po ng Pangulo, ano, mga kabida. Lumitaw kasi dito, mga kabida, ano, na para pong sinungaling po si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, ano. Okay? Kasi magkaiba eh. Supposedly, mga kabida, kung ano yung sinasabi po ng spokesperson po ng Malacanang reflects the position of the president. Ganun po yun. Hindi po pwede, mga kabida, when it comes to the position of the president, ano, okay, sa mga issues, iba po ang pananaw po, ano, ni Undersecretary Claire Castro, ano. Okay? Kasi, gaya ng sinabi ko po, mga kabida, ang bawat salita ni Yusek Claire, okay, patungkol po sa posisyon po ng kanyang amo, ng kanyang patron, ano, na si Pangulong Marcos, okay, yun yung dapat sasabihin po niya, ano. And since dun po sa vlog po ng Pangulo, ginamit po na yung term na krisis sa langis, okay, dapat nag-usap muna sila. Ano bang ibig sabihin po, Mr. President, dun ho sa vlog mo na krisis sa langis? Nagkaroon ba tayo ng krisis sa langis po sa bansa, ano? O di kaya kinonsulta po ng Pangulo ang Department of Energy? Ano ba ang estado po ng ating production po ng langis o supply po ng langis dito sa bansa, ano, mga kabida? Para hindi ho magkaroon po ng kalituhan when it comes to information dissemination po, ano, mga kabida. Tulad na lang dito. Okay, iba. Magkaiba yung posisyon po, magkaiba yung pananaw po ni Claire Castro at ito hong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, ano, mga kabida. Okay? Nauna na rito, nagbanggaan din yung posisyon po, mga kabida, ano, ni Senator Win Gatchalian at ito hong si
Undersecretary Claire Castro. Kasi si Senator Win Gatchalian, ang kanya hong pananaw po, na nagkakaroon po ng krisis po sa langis ang Pilipinas. Inakaharap po natin ngayon ang oil crisis, mga kabida. Pero sa posisyon po, mga kabida, ni Undersecretary Claire Castro, wala pa pong krisis sa langis. Dahil patuloy daw yung pag-aangkat natin ng mga produktong petrolyo at nakakakuha daw tayo ng supply ng mga produktong petrolyo, mga kabida. Alright? Pero again, ang pinag-uusapan po natin dito, it is not about the supply. It's about the prices, yung presyo mismo ng mga produktong petrolyo. Which is yun yung nagbigay po sa atin, mga kabida, ng krisis. Okay? Look at the streets. Okay? Tingnan po natin yung mga streets, yung mga daan po natin. Iilan na lang po na mga pampublikong sasakyan po, mga kabida, ang pumapasada po, bumabiyahe. Dahil lugi na po Kasi ang laki po yung jump po ng presyo po ng langis, mga kabida. Kaysa dito ho sa kikitain po nila, Dahil steady lang po yung kanilang plete Yung pamilete po, mga kabida, wala hong pagtaas po, Tapos yung mga produktong petrolyo, halos tagaliig na po. Diba? So, hindi ba natin maituturing krisis yan, mga kabida? Okay? Yung kumunti na lang po, yung pumapasada po, mga kabida, dahil lugi po ang ating mga drivers. Okay? Yung take home po nila, mga kabida, kulang na po. Dahil abonado po sila dun ho sa langis, yung gas nila at saka crudo sa kanilang mga sasakyan po, mga kabida. Diba? Kaya nililinaw dapat po ito, mga kabida, ni Yuse Claire Castro kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. So ano ba talaga ang posisyon po ng gobyerno dito? Para hindi ho magkaiba po, mga kabida, yung kanilang pahayag at iba ang magiging interpretasyon po, sa publiko po, mga kabida. Diba? O, katulad nito, nakakalito po. Ang sabi ng spokesperson, walang krisis. Tapos, dun sa vlog po ng Pangulo, may krisis po. O, sino po yung paniniwalaan po natin? Ang spokesperson o ang Pangulo po, mga kabida? Siyempre ang Pangulo. Okay? Diba? Ang Pangulo po. O, tapos, diba? So, ang lumabas kasi dito, mga kabida, gaya ng sinabi ko po kanina, ang impression po, sinungaling po ang Pangulo. Diba? So, yun po, mga kabida. Nakakalito din. Ito kung si Yuse Claire. Alright? Pati din si Pangulong Marcos nakakalito din, Kasi, kung maalala po ninyo, sinabi po ng Pangulo po, mga kabida, kahit na po, problemado na po tayo, sa presyo po ng mga produktong petrolyo at posibilidad po, mga kabida, na magkaroon po ng domino effect, Pero sabi pa rin ng Pangulo na okay lang. Okay, everything is normal, Which is hindi naman po. Kaya nga binatikos na siya Ilan po sa mga personalidad po ang bumatikos po sa Pangulo, Kasi nakuha pa po niyang sabihin po, mga kabida, na everything is normal. Kahit hindi po everything is normal. Kahit na abnormal po, mga kabida, ang sitwasyon po natin sa Pilipinas, pero everything is normal, Okay? Dapat mag-usap muna, mga kabida, Ito kung si Yuse Claire at si Pangulong Marcos bago po sila maglabas po ng statement o pahayag po sa publiko, mga kabida. Nabanggit ko kanina, mga kabida, ito hong oil deregulation law. Actually, ito yung nagpahirap po sa atin. Bakit? Dahil hindi na po kontrolado po ng gobyerno yung presyohan po ng mga produktong petrolyo po, mga kabida. Okay? Dahil yun, diniregulate na po Hindi na po regulated po ng gobyerno ang mga produktong petrolyo, yung presyo po nila, mga kabida. Alright? So, dahil doon, pwede na po, yung mga malalaking kumpanya po ng mga produktong petrolyo, pwede ho silang mag-usap po kung ano yung presyo na gusto ho nilang ipataw po, mga kabida. So, hindi na po makikialam po ang gobyerno niyan, Kahit na po, ang laki na po yung tinubo po, mga kabida, wala hong magagawa po ang gobyerno, Okay? Kaya nga, yung mga panawagan po, mga kabida, na i-repeal na po, ibasura yung oil deregulation law, okay? Ang tagal na po yun. Okay?
Ang tagal na po, mga kabida, ano? Pero bakit hindi po pinapansin po ng gobyerno, ano? Okay? Kung ito lang man yung dahilan kung bakit po naghihirap po tayo, mga kabida, lalong-lalo na po ngayon, ano? May krisis po sa mga produktong petrolyo po sa labas, sa Middle East, ano? Mga kabida. Pero apektado tayo. Okay? Kung anong sasabihin po ng mga malalaking kumpanya na ito na po yung presuhan po natin, wala hong magagawa po ang gobyerno po, mga kabida. Hindi po pwede niyang utusan ang mga kumpanya na wag muna tayong maglabas o magpataas po ng presyo. Hindi po pwede yun. Kaya the best way, ang dapat gawin po ng gobyerno, i-repeal na po ito. Ibasura na po, mga kabida, yung oil deregulation law. Para at least, magkaroon po ng control ang gobyerno sa bawat presyo po ng mga produktong petrolyo, mga kabida. Lalo na po, panahon po ng giyera, katulad po sa nangyari po ngayon sa Middle East, ano, mga kabida. So para po sa inyong opinion at pananaw po, please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber po sa akin channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.